ito. Pinasan mo ang lahat ng kasalanan ko. Doon sa krus ay pinalaya mo. Anong isusukli ko sa kabutihan mo? Walang iba kundi ang puso ko. Ako'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Praise the Lord. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun. Sige po, tayo tayong lahat. At paki-congratulate mo nga yung bawat isa. Come on, sige po, ikutin mo. Congratulations, ang aga-aga mo. Na po, praise God at purihin ang Diyos dahil may pangako ang Diyos sa lahat ng sumusunod, sa lahat ng nagtatanim ng oras sa Kanya, sa lahat ng pagtatanim, merong pag-aani. Praise God, hallelujah. At every time, sabi nga sa 2 Corinthians, every time na isinisigaw mo ang salitang Amen, binibigyan mong papuri ang Diyos na buhay at dakila. Amen, Lord. Yes, Lord. Praise God. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po'y sumadaling yung muko. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil, Panginoon, sa buong isang linggo, hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah, at ramdam na ramdam namin, Lord, yung pag-ibig mo, yung pag-iingat mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangako mo, O Diyos, na patuloy naming nararanasan, Panginoon, at naririto kami ngayon, buhay na buhay, malakas, Panginoon, walang sakit at karamdaman. Hallelujah, kompleto ang katawan, kompleto ang kamay para ipalakpak sa iyo. Meron kaming boses para magbigay ng papuri sa iyo. At higit sa lahat, kompleto ang aming mga paa para umindak sa presensya mo. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo ang aming papuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Kagalakan namin, O Diyos, ang sumamba sa iyo. Sige po, tayo umindak sa presensya ng Diyos. Ready? Gagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Minsan pa, kagalakan ko. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Amen! Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ako'y magpupuri sa'yo. Ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa piling mo, Panginoon. Piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Sige nga po, sabay-sabay tayo kung saan pa. Gagalakan ko,
pagsubok, ako ay sasayaw. Magpupuri sa'yo! Puri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit pinipigilan, Di papayag na tatahimik ka, laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit napawisan. okay lang, makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo. Yes! Sasabahin ang Amen! ngalan mo, kahit pinipigilan. Huwag kang papayag. Di papayag na tatahimik na lang, laging Magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan. Di kailan, nakapiling ka lang. Alright. Hallelujah. Praise God. Wait lang ha. Pasigaw ang parinigan ang boses ng kabataan. Isa pa nga. Ay, konti lang sila. May hindi pa ako narinig. Parinig na sigaw ng kabataan. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa awit, kahit may pagsubok, ako'y aawit sa Panginoon. Ano po? Ay, sige nga, pataas ng kamay ng may mga pagsubok. Alright, ayan. Praise the Lord. Kaya po kapatid, hinihikayat kita ngayong oras. Sabay-sabay tayong sumayaw sa Panginoon. Isayaw mo yung pagsubok mo na yan. Pwede ba yun? Alright, ready? Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit pinip. Huwag papayag! Di papayag Hallelujah! na tatahimik na lang, Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan. Isa pa! Okay lang, Sa malakas mong tinig, nakapiling ka lang. ako ay sasambahin ang ngalan mo, kahit pinipigilan. Huwag kang papayag, kapatid. Di papayag na tatahimik na lang, laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. kahit pinapawisan. Okay lang, makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo, sa pambahin ang ngalan mo. Kahit Amen! pinipigilan, di papayag na tatahimik na lang, Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan. okay lang. Okay lang. Sige nga, sabihin mo. Okay lang. Isa pa. Okay lang. Makapiling ka lang. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Okay lang, Panginoon. Ang nais namin makapiling ka. Amen! Somebody shout hallelujah! Somebody shout amen! Woo! Papuri sa'yo! Pagluwalhati sa'yo! Ng iyong mga anak! Praise God! Yes, Lord! Tagumpay ka, aming hari! Tagumpay ka, aming Diyos na buhay at dakila. Praise the Lord! Ikaw ang siyang maghari sa aming puso, sa aming isipan. Hindi ang anumang alalahanin, O Diyos. Ang kapangyarihan mo ang siyang maghari sa aming buhay. Sa mga oras na to, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Panginoon, naririto po kami ngayong umaga, O Diyos.
Hallelujah. At inaamin, Lord God, na wasak po ang aming puso. Hirap na hirap, Panginoon, dahil sa problema kinakaharap. At sa sitwasyon na pinili namin, Panginoon. Naririto kami, Lord God. Inaamin namin ang lahat na ito. Na hindi namin kaya, Panginoon, yung taas ng bilihin sa araw-araw, Panginoon. Pero sa tulong niya, Lord God, may himala, O Diyos. Walang imposible sa iyong kapangyarihan. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita kami para, Panginoon, mga halaman, mga puno na nakatanim sa tabi ng batisan, Panginoon, na hindi matutuyuan. Hallelujah! At laging may pagbubunga, Panginoong Jesus. Kahit naririto po kami, Lord, handang mag-alay ng papuri sa iyo ng pagsamba. Sapagkat sa aming pagsamba, pinapawi mo lahat ng aming kapighatian. Pinapawi mo, Panginoon, lahat ng aming kahinaan, O Diyos. Pinapalakas mo ang aming puso. Hallelujah! Hallelujah! At binibigyan ng pag-asa ang mga taong nawawala ng pag-asa. Praise God! Kaya't kapatid, minsan pa, sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng awiting ito. Praise God! Thank you, Jesus. Yes, Lord. We bless you, Lord God. Ready? Awit tayo sa Lord. Thank you, Jesus. Salamat, aking Panginoon. Ganyan nga po. Ito ang awit ng puso ko. Walang ibang Diyos na katulad mo, na nagmahal sa akin ng ganito. Salamat, O Diyos. Salamat, aking Panginoon. Tanggapin mo ang awit ng aming puso, Panginoong Jesus. Ito ang awit ng puso. At nais naming iparating na walang ibang Diyos Walang na katulad mo. Diyos na katulad mo. Yes, Lord. Na nagmahal sa akin ng ganito. Pinasan mo ang lahat ng kasalanan ko. Doon sa krus ay pinalaya mo. Anong isusukli ko sa kabutihan mo? Walang iba kundi ang puso mo. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay at sabihin, oh, ang puso ko sa'yo. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord God. Bless your name, Lord. Praise the Lord. Praise God. Sa kahinaan man o sitwasyon, Ikaw, O Diyos, ang sandigan ko. Sa kalinga mo, Ikaw, Jesus, ang tinanais ko.
mundo ako'y sa'yo. Yes, Lord God. Oh, ang puso ko. Everybody, let's sing! Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan. Puso at isipan, sasaya. Thank you, Lord! Minsan pa, Mahal na mahal sabihin natin sa Diyos, kita. iparamdam mo, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal mo ako, Panginoon. Sige nga po, minsan pa. Pwede bang aminin natin sa Lord sa pamamagitan ng awiting ito, na minsan tayo may kahinaan. Pero ibibigay natin sa Lord, sasabihin natin, sa kahinaang ito, Diyos, Ikaw ang aming kalakasan at Ikaw ang aming sandigan. Ikaw, Diyos, ang Yes, sandigan ko. Hallelujah. Ako'y mananatili Praise sa God. kalinga Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ikaw, Jesus, ang Minsan pa. nais ko. Sa malakas mong tinig. Sa kailan man o sitwasyon, Ikaw, O Diyos, ang sandigan ko. Ako'y mananatili. Ako'y mananatili sa kalinga mo. Ikaw, Jesus, ang kinanais ko. Ako'y sa'yo. Oh, ang puso ko sa'yo. Sabihin mo, mahal na mahal kita, aking Panginoon. Ganyan nga mo, mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal mo ako.
Mahal mo na ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal mo ako. Yes, Lord. Minahal mo na ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal, mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal mo ako, Panginoon. Ang iyong pagmamahal, sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan. Mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan. Mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan. Mahal na mahal kita. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan. Mahal na mahal kita. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! We bless you, Lord God. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah! Ay, minsan pa, bigyan natin ng malakas na palakpak sa Lord. Hallelujah! Yung pasasalamat sa pag-ibig na Diyos. Tinubos niya tayo sa ating kasalanan. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Yesus, na hindi mo ako iniwan, O Diyos. Hindi mo ako iniwan at hindi bababayaan. Mahal na mahal mo ako. Isa pa nga po. Hindi mo ako iniwan at hindi bababayaan. Mahal na mahal. For the last time, sabay-sabay po nating awitin. Sabihin sa Kanya, hindi mo ako iniwan at hindi bababayaan. Mahal na mahal mo ako.
bit, Lord, kundi maraming salamat po, aming Ama. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Panginoon, salamat sa kahabagan mo. Salamat sa grasya, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, O Diyos. Salamat, Lord, dahil kami, Panginoon, ay pinoproteksyonan niyo, Lord God. Araw-araw, Panginoong Jesus. Araw-araw, O Diyos, naririyan ka, Lord God, sa amin, Panginoon. Sinasamahan niyo po kami, O Diyos. Kaya't, Panginoon, lubong puso po kami nagpapasalamat, Lord. Hallelujah, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, O Diyos. Kaya't, Lord God, sa umagang ito, patuloy na kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Hallelujah, patuloy, Panginoon, na manahan ka sa aming spirito, Panginoon, sa aming buhay. Higit sa lahat, sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos. Lord, Panginoon, hallelujah, mabusog po kami sa salita mo, Panginoon. Hallelujah, wag po naming hayaang manakaw ng demonyo, Panginoon, yung oras na to, Panginoon. Hallelujah, kundi, Lord God, hallelujah, dalangin po namin ang protection niyo po sa aming puso't isipan, Lord God. Hallelujah, itinutuon namin sa iyo ang aming puso't isipan. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming hallelujah, iniisip, Panginoong Jesus. Hallelujah, nais namin makapakinig ng salita mo, Panginoon, ng maliwanag. Hallelujah, nang hindi naguguluhan, Panginoong Jesus. Hallelujah, dalangin namin, Lord, ang pagsama mo po sa iyong lingkod, Lord God. Samahan niyo po siya, Panginoon. Proteksyonan niyo po siya. Lahat ng pawang sasabihin na kayang masabi, kalooban mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, lahat masabi niya, Panginoon. At hindi niya po dapat masabi ang hindi mo kalooban, Panginoong Jesus. Hallelujah. At patuloy, Lord God, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian, Panginoon. Sa iyo ang katagumpayan. Sa tanging pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Praise Amen. God. Malakas na palakpak po para sa Diyos sa buhay. Yung mas malakas po para sa Diyos. Kung para sa Diyos ang ginagawa mo, kapatid, sobrang hina yan. Come on. Alam ko, may ilalakas pa yan. Muli, sasabihin ko, kung para sa Diyos ang ginagawa mo, kulang na kulang pa yan. Come on. You deserve ng hari ng mga hari. We bless the Lord. We bless the Lord. Pwede po ba tayo ulit pumikit? Yumuko. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw ay mabuti, hindi ka nagkulang, at kailanman, O Diyos, di mo kami pinabayaan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Pwede niyo pa itaas na yung dalawang kamay, at i-declare po ting awitin pong ito, itong last lyrics sa kinanta po natin ngayong umaga pong ito. Alam ko, totoong-totoo sa buhay mo. Marami kang pinagdaanan, marami kang sitwasyon na pinagtakyan, at higit sa lahat ng pinagdaanan mo, nandun ang Diyos. Kaya awitin mo ito with your both hands na may kasamang puso at pagsamba. Come on, awitin natin. We bless the Lord God. Let's declare, hindi mo ko iniwan. Hindi mo ko iniwan at hindi pababayaan. Mahal na mahal. Minsan pa nga po, may nararamdaman ako sa spirito ko habang inaawit mo ito. Hindi mo ko iiwan at hindi pababayaan. Mahal na mahal. Minsan pa nga po, alam ko, yung mas totoo, yung mas tunay. Hindi mo ko iiwan at hindi pababayaan. Mahal na mahal mo. Come on, church, for the last time. Hindi mo ko iiwan at hindi pababayaan. Mahal na mahal mo ako. Panginoon. Panginoon. Pwede ba din palapakan ng Diyos sa buhay? Come on, church. Sa Diyos na hindi nag-iwan at sa Diyos na hindi nagpabaya.
Deserve ng Diyos ang palakpak mo ngayong umagang ito. Sa mga nasa online, sabayin nyo kami pumalakpak. Come on, come on, come on. Come on. That's it, that's it. Alam ko, natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo ngayon. Hallelujah! We bless you, Lord. Salamat po, Diyos. Bago ka umupo, kamay ka na 3 tao, sabihin mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Magandang umaga. Okay. Sa mga nasa online po, mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Pakishare lang po ating online para po tayo po ay mas marami pang maministeryohan. Okay? Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya, bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po ang mga tiga-Kingdom Harvest Palawan po ay mga masusunurin. Ay, naku, 5 lang po ang masusunurin. Ulitin ko lang po ulit. Ang mga tiga-Kingdom Harvest Palawan po ay masusunurin. Nung nag-aga po ako ng service, ang aga mo nga talaga. No, sabi ng Bible, kapag ang Diyos, sumusunod ka sa Diyos, kahit wala nakakita, tandaan niyo po ito, ang Diyos, pinagpapala niya bawat gawa mo. Kaya ulitin ko lang ulit, no? Kaya ako, malakas ang loob ko sabihin po na pwede pa pala ako mag-aga ng service. Pwede na po nag-amen po sa akin. Kaya na po, nag-start po tayo na eksaktong 7:20. Salamat po sa Panginoon kasi nandito ka na kagad. No, to lang po, dapat na-picturean ko yung pinakamaaga po kanina eh. Galing po, to lang. Nakakatawa, nakaka-bless. Ako nga po, natuwa eh. And Diyos pa kayo pinaglilingkuran natin. Yung kahit inaantok-antok ka pa, pinilit mong ibangon sarili mo kasi alam natin, ang araw to ay hindi mo araw, kundi araw ng Diyos. Amen? Kaya pinag-uusapan ba sa bawat may it's all about balance. Sabihin mo sa mga balance. Maging tunay, maging tama sa mundong sobrang mali. No? Sa panahon pong ito, uso po ang kabuktutan, pero sabi ng Bible, ang Diyos may panawagan sa atin sa buwan ng May na kahit sobrang gulo ng sitwasyon, manatili pa rin tama at manatiling pa rin mananampalataya. Kasi po, ang mundo po natin ay pasama na po ng pasama. Kaya dapat tayo mga anak ng Diyos ay pabuti ng pabuti, pabait ng pabait, at paayos ng paayos. Sabihin mo nga sa naman, pabait ka ba ng pabait? Baka pakulit po kayo ng pakulit, baka gumagaya na rin po kayo, ha? Ulitin ko lang ulit, balansin natin ang mundo pong ito. Paano magiging balanse? Mamuhay po ng tama sa mundong puno ng kabaluktutan. Na ayaw sa mundo salita ng Diyos, pero tayo po ay binabalanse sa abot ng ating makakaya. Pwede natin palapakan muli ang Diyos sa buhay. Ulitin ko lang ulit. Bakit po ito pinag-aaral? Because po, sabi dito, because if people don't see the importance, they won't lean in. Ito nga sabi ko sa nakaraan, kapag ang tao hindi niya naintindihan ang kahalagaan ng isang bagay, hindi niya papahalagahan yon. Diba, napasya mo ng bata pa tayo, ikaw mahilig kang gumastos. Nung nagkaedad ka na, halos ayaw mo ng gumastos. Nung high school ka, puro ka aficionado. Alam mo aficionado? Aficionado na pabango. Puro panyo. No? Ano ba yung mga usang panyo ng mga high school? Yung ano ba yun? Mas may tatakin, may pirma. Bench. Meron pa yun eh. Yung Armando Caruso ba yun? Basta meron ganon. May pag sinabing mahilig tayo sa ganon. Pero nagkaedad ka na, ayaw mo nang gumastos. Bakit? Alam mo na kasi ang kahalagahan. Dati, puro tayo gastos, puro tayo porma, pero nung tumanda ka na, gusto mo, kaldero na nabibili mo. Kaldero, kutsara, tinidor, pero nung bata ka pa, make-up lang, okay na yan. No? Puro ka pa bango nung high school, pagdating ng naging nanay at tatay ka na, ipikasent. Amen? Nalalaman mo kahalagahan kasi, alam mo na eh. Kaya nga nakaraan, pinag-usapan it's all about balancing truth and grace. Dapat ang anak ng Diyos hindi mapanghusga. Nagko-correct ka, at the same time, binibigyan mo pagkakataon ng tao na magbago. Amen? Totoo naman talaga, ang mundo kahusga-husga. Ang kapitbahay mo nakakainis sa kakahusga-husga talaga. No? Pero according sa Bible, balansehin natin, ang sabi ng salita ng Diyos, naniniwala ka ng Diyos ay Diyos ang katotohanan, na kahit ang katotohanan, kahit sabihin mo ng marahan na katotohanan, masakit pa rin. Amen? Kaya kasi natin, ang truth, ang katotohanan, kahit dahan-dahanin mo, masakit pa rin. Kaya nga sabi ng Bible, binabalanse natin ng truth and grace. Dahil ang Diyos natin, tayo, paulit-ulit tayo nagkakamali, pero ang Diyos, mahal pa rin tayo. Tawag doon, the grace o biyaya po ng Panginoon. Kaya kapikin mo nga ngayong katabi, sabihin mo nga sa mo, ang bait sa'yo ng Diyos. Nako,
pa ng kausap sa'yo mo, ang bait sa'yo ng Diyos. Hindi mo ba naisip na ikaw napakakulit mo, pero ang Diyos ang bait-bait pa rin sa'yo? Oh, kaya ating pag-uusapan sa pangatlong Sunday is all about faith over feelings. Oh, pananampalataya over sa iyong emosyon. Mamaya, paliwanagin ko yung mamaya. Pastor, mahirap. Ibig sabihin po ba, Pastor, masama mag-emote? Masama bang may maramdaman? Pag-aralan po natin ngayong umaga. Tingnan niyo po ito, bibigyan ko po kayo ng background. Ito po bigyan ko ng big idea. Sabi dito, feelings are real, but they should never lead your life. Faith should. Sa Tagalog po, ang iyong emosyon, ang iyong pakaramdam, totoo. Amen? Tanong, totoo bang nasasaktan ka pag preaching? Oh, salamat po sa mga umamin. Totoo yan, hindi ko dinidina yan. Nagtatampo po ba kayo mga kapatid? Ay, unti na lang po akong nagtatampo. Ulitin ko lang, nagtatampo po ba kayo mga kapatid? Naiinis po ba kayo? Isa, naiingkit pa po ba kayo? Sabi ng Bible, feelings are real, ang iyong emosyon, totoo. Totoong naiinis ka, totoong naiinggit ka, pero sabi ng Bible, but they should never lead your life. Hindi ka dapat patakbuhin ng emosyon mo. Ang inggit, hindi ka dapat pinapatakbo. Ang sabi ng Bible, ang nagpapatakbo dapat sa isang mananampalataya, walang iba, from the word itself, pananampalataya. Tinan niyo po Tinan po, pag ikaw nagpinapatakbo ng emosyon mo, ang kapitbahay mo nakailang palapag na, ikaw nakailang palapag ka na rin. Pataas ka, nag-second floor yung kapitbahay mo, nag-third floor ka rin. Tapos nag-third floor yung kapitbahay mo, nilagyan ng swimming pool, ikaw nilagyan mo naman ng sinihan. Walang masama sa ginagawa mo, pero pag nagpapatakbo sa emosyon, yun ang delikado. Amen? Ang sabi ng Bible, ang nagpapatakbo natin sa mananampalataya ay walang iba, kundi pananampalataya. Kapikin mo nga ngayong katabi. Sabihin mo katabi, imotero ka ba? Yung pag nasaktan ka lang, pinapost mo lang sa Facebook, ouch. Aray mo. Amen? Kaya, ulitin ko lang ulit, ang church hindi ini-invalidate o hindi dinideny yung feelings mo. Totoong may nararamdaman ka. Di ba natin extreme tayo? Di ba natin pag extreme tayo? Ikaw, mahinang mananampalataya. Nainggit ka, mahina ka. Hindi po ganon. Hindi mo dinideny yung feelings. Totoong may nararamdaman ka. Pero dapat patayin o labanan ng pananampalataya. Bigyan ko po kayo ng verse, bakit sinabi ko hindi ka dapat pinapatakbo ng iyong emosyon. Sabi ng Bible, pakibasa po. 1, 2, 3, basa. For we walk by faith and not by sight. Sa 2 Corinthians 5 verse 7, ang dapat natin, lumakad daw po tayo sa pananampalataya, hindi po sa mga bagay na nakikita. Bigyan ko po kayo ng background Sa panahon po ni Apostle Paul noon, ang church po kasi, ang ministry ni Apostle Paul, nakaranas ng persecution. Alam mo yung persecution? Pag-uusig. Yung paglabas nila, ikaw, wala kang kwentang mananampalataya. Tawag doon, persecution. Ganyan bang mananampalataya? Akala ko, puro kayo kabanalan, puro kayo hallelujah. Pero paglabas silang bahay, paglabas silang simbahan, balik-lik kayo sa dati. Tawag doon, pag-uusig. Pag sinabi pong persecution na pag-uusig, hindi totoo, pero sinasabi sa'yo. Amen? Tawag doon, persecution ano ba naranasan pa ng mga Christian noon? Sabi ng Bible, Christians were suffering, Paul's ministry was being questioned, eto pa, and Christians are discouraged because they focus too much on outward circumstances. Ito pa nangyari po. Maganda naman yung ministry po ni Apostle Paul noon, pero nangyari, habang sila naglilingkod, may suffering pa rin pala. Parang ikaw, nakala mo kapag nakapag-church ka na, nakapag-worship ka na, akala mo okay na lahat. Amen? Pero ang totoo talaga, kahit Christian ka, may suffering pa rin. Di ba napansin niyo po, nung high school, nung college kayo, may tinatawag na college ring. Uso pa noon bibigyan ka ng college ring. Nung ikay papakasalan, binigyan ka ng engagement ring. Di ba? Nung kinasal kayo, may wedding ring. Nung 10 taon na may kasama, suffering. Amen. Tinan mo ang katabi mo, ngumiti katabi mo, mukhang nakakarelate ang katabi mo, may suffering. Diba? Sa pag-ibig, may suffering pa rin. Ay, wala na po naniniwala po sa akin. Masaya po siguro mga buhay po ninyo, mga kapatid, no? Natanya po nito, sa marriage, sa relasyon, may suffering pa rin. Kahit prayerful ka, may suffering pa rin. Ito nga si Apostle Paul, ito yung, bigyan kayo ng background, si Apostle Paul po, sa sobrang haba niya mag-preach, may namamatay.
Bakit? Nakatulog. Kaya ako, pag nag 6:30 service, baka ako pa naman, di pa ako marunong bumuhay ng patay. Pumapatay ng buhay kaya, pero bumuhay ng patay, hindi pa kaya. Si Apostle Paul, namatay sa preaching niya, sabi niya, oy, gising! Nabuhay! Hindi ko lang alam mamaya kung ano po Ito sabi ng Bible ito nangyari po. Si Apostle Paul, yung mga Christian o nakagaya natin, nag-church naman sila. Ang problema, they are too much, they are discouraged. Sila daw po yung nawalan ng loob. Bakit? They are too much focused on outward circumstances. Masyado lang tinitingnan lahat yung panlabas. Kaya pala, sa 2 Corinthians 5:7 pala, kaya pala nasabi ni Apostle Paul, oy, mga Kristiyano, kagaya kong mananampalataya, tayo'y lumakad sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi nga pala, sa panahon noon, masyado lang nag-focus sa mga bagay na nakikita nila. Parang ganito. Nag-pray ka naman, pero wala kang bigas. Nagtatides ka naman, pero wala kang pamasahe, wala kang panggasolina. Sabi nga, kaya sabi mo, ganun pala ang tawag dito, ganun pala yung Apostle Paul. Okay naman yung paglilingkod Ang problema, ganito, habang naglilingkod, may suffering, pwede pala magsama ang suffering at serving. Kaya wag ka na magtaka na, di ba sabi natin, kala ko pag nag-church ako, maging okay na. Hindi Yung mga sinaunang church nga, may persecution, may suffering pa. Ibig sabihin, kung naranasan nila, pwede mo ring maranasan. Baka mo ka sa balikat ng iyong katabi. Sabihin mo sa mo, huwag kang imutera. Huwag imutero. Sa mga may Facebook po, huwag imutero, huwag imutera. Yung post ka, heist. Anong heist? Diba? Yung hindi naman ikaw pinaringgan, pero ikaw ang nagre-react. Awit. Amen? Huwag ka magaling, ikaw ang topic ngayon. Kaya ito nakaka-discourage pala pag sobrang focus ka sa mga bagay. Kaya nga diba sabi ko nung Wednesday, kung maghahanap ka ng pangit sa church, marami. Pero hindi yung katabi mo, Diba sa relasyon daw, sabi ng Bible, kung maghahanap ka ng pangit, marami talaga. Sa una lang masaya. Diba pagpasok mo sa church, yung ganda naman ng church. Pogi pa ng pastor. Kaya patawa ko lang po kayo, Sana ko seryoso. Ito, naman nagising po kayo. Si Nanay Aida, tagi ko patawa sa Nanay Aida. Nay, tawa ka. Joke yun, Nay, joke. Diba? Diba? Ay, pala magandang joke, Diba? Basta una lang, diba? Pagpasok mo, ang sayo naman sa church. May pailaw. May pakape. Pero alam mo, pag tumatagal, pumapangit yan. Amen? Pangit ang boses si pastor. Pangit ang sound system. Pangit pumahal. Pangit ang worship leader. Ako na lang at ang maganda dito. Di ba? Yung nangyari. Discourage ka kasi sobrang focus ka sa mga bagay na nakikita mo lang. Kaya pala sinabi ito, for we walk by faith, not by sight. Sa kabila pong banda, sabi dito, Paul reminded that church, and the Christian, that Christian is not based on what we can physically see. Ulitin ko lang ulit, Hindi ko na po sinulit yung notes ko, Paul reminded the church and the Christians that Christian life is not based on what we can physically see. Sabi ng Tagalogin ko po, Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Epe, sa mga taga-Korinto, mga Kristiyanong katulad ko, pinapaalala ko sa inyo na ang buhay paglilingkod ay hindi sa mga bagay na nakikita mo. Kung wala kang bigas, hindi yan yung paglilingkod. Kundi ang paglilingkod pala is trusting God even when things are uncertain. Hindi mo alam mangyayari sa araw ng bukas, pero pinagtitiwalaan mo ang Diyos. Ang mahal ng gasolina, di ba, mahal naman, pero nakakauwi ka naman. Ang mahal-mahal ng bigas, pero nakakakain ka pa rin naman. Ganon kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi mo sigurado, pero nabubuhay ka pa rin. Ang church nga wala naman akong pabiling plywood. Dati nga, ang plano lang namin ito, half body. Tapos puro sawali lang. Natupad naman di ba? Pinagtitiwalaan mo ang Diyos, hindi sa mga bagay na kita mo, kundi sa mga bagay na hindi sigurado. Kaya pag alam mong wala ka ng bigas, mas nagpipray ka, trusting season na. Magtiwala at manampalataya tayo sa Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang mag-aalala. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Din po ito Ito bakit?
Bakit yung pinag-aaral all about faith over feeling? Ulitin ko lang to. Kaya ulitin ko lang, kumusta na po pananampalataya nyo, mga kapatid? Kumusta na po? Paglabas niyo po ng church, kumusta na po pananampalataya? Mainit po ba ulit ang ulo? Very, very light lang, very, very light. Hindi ba? Yung galit mo ba banal pa rin? Sabi ko nakaraan, banal na galit. May banal bang galit? Amen? Kailanman hindi pwedeng maging banal ang galit. Bakit yung pinag-aaral all about faith over? Because we live in a generation driven by feelings. Ang panahon daw po ay napupuno ng mga taong imutero at imutera. Amen? Hindi mo ba napansin? Ang tao ngayon maramdamin, pero masakit magsalita. Amen? May kausap po ba mga kapatid? Sample ko po kayo. Sabi ng generation to, if it feels right, do it. Pakiramdam eh. Kapag feeling mo tama, gawin mo. Diba nasabi mo na ba yan? Pag feeling mo tama, gawin mo. Pangalawa, if you're not happy, leave. Pag hindi ka na masaya, umalis ka. Amen? Wala na po kong kausap mga kapatid. No? Napasin mo, hindi na ako masaya sa church na to. Sino na lang ang masaya? Alis na ako. E di ba, bye? Amen? Kasi, diba, kaya sabi na, balance na. Kasi nga po, kahit ang church ngayon, maramdami na rin. Hindi ko ba alam kung bakit. Napansin niyo po, di ba dapat, sabi nga ng Bible, dapat ang ginagaya ng mundo, church. Mali. Ngayon, ang gumagaya ngayon sa mundo, church. Amen? Tamo katabi mo, mukha ng Koreano. Diba, sabi ko nga po, ang tao, ang Pilipino, ang napakagaling manggaya. Diba pag ako napunta ng Chinese, magmumukha akong Chinese. Kala nyo lang ba, ha? Yeah, diba, ang Pilipina, pag napunta ng China, nagiging Chinese. Sumisikit ang mata. Pag napunta ng Japan, naging Japanese. Pero mga Japanese, dalhin mo sa Pilipino, hindi nagiging mukhang Pilipino. Amen? Ito ang pinaka-popular. Because we live in a generation driven by feelings, sabi ng iba, follow your heart. Kung anong nasa puso mo, sundin mo. Sarap pakinggan, di ba? Pero sabi ng Bible, feelings lang pala yan. Ulitin ko lang ulit, ha? Ulitin ko lang ulit. Totoong may nararamdaman ka, totoong nasasaktan ka, totoong naiinip ka pag Sunday. Burasan ko po kayo. Ako bilis naman ako. Nakaka-15 minutes na po ako. No? Ulitin ko lang po ulit. Totoong nahiinip ka pag preaching. Nararamdaman mo yan eh. Salamat po sa mga tatlong nag-amen. Mga banal po kayo, mga kapatid. Ito ang problema. But the problem is, feelings change constantly. Pag sinabing feelings change constantly, ang pakiramdam, pabago-bago, pabago-bago. Ngayon, okay ka? Mamaya, hindi ka na okay. Pakiramdam mo eh. Mamaya, in love ka. Ngayon, hindi. Wala po talaga akong kausap. Mukhang nandiyan po ba? May kausap mo mga kapatid? Dala pa ha? Kasi po, pakiramdam ko parang wala kayo eh. Di ba? Ito ha, sample ka po kayo ha. Ang problema sa feelings, ang bilis siyang magbago. Amen? Yung dating crush mo, sinusumpa mo na. Yung dating mahal mo, ayaw mo na. Sample ako po kayo. One day, you feel strong. Ang mga araw daw pong, parang lakas-lakas mo. Diba? Pag-ising mo sa, pupunta ako ng church, excited ako. One day, you feel strong. Bakit? Pakiramdam mo, malakas ka palagi. The next day, feel weak. Pakiramdam. May araw naman na parang, ayoko na muna kaya mag-church. Marami pa namang Sunday. Eto pa ha, one moment you feel close to God. May pakiramdam ka rin, minsan, parang lapit-lapit mo sa Diyos. Pero minsan din po, eto, the next moment, you feel distant. Kaya huwag kang aasa, pabago-bago yan. Di ba sabi ka sa kanta, Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka, pag-ibig. Huwebes, inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahala. Papatulog mo yun, di ba, pagtanghali? Mga puso namin na yan, nag-aawita. Sabado, giliw kami nagkatampuhan. Pagsapit ng linggo,
Giliwa ko yung iniwan. Tapos pag Sunday, broken ka. Hindi ko alam bakit ko Lord, mahal na mahal. Ikaw lang ata po, pag nagmamahal sa akin. May mga ganun ka pa. Awit. Kaya ang pakiramdam, pabago-bago. Kaya ang dapat magpatakbo sa'yo, pananampalataya, hindi emosyon. Pwede ka magalit ka sa akin ngayon. Wow. Sige, magalit ka sa akin. Pero mamaya magbabati rin tayo. Hindi ko lang sure, ha? Pero sabi ng psychology, ang pakiramdam mo, ang feelings, pabago-bago. Constantly changing. Bakit? Kaya if your life is controlled by feelings, your life will be always unstable. Parang mainit ka ngayon, hindi. Parang church ka ngayon, hindi. Prayer meeting muna ako. May sakit ako eh. Wala lang akong sakit. Hindi naman lang pa na prayer meeting. Ay, meron pa bang gawa? Ay, sige, punta ako dyan. Wala ulit. Unstable. Pag feelings ang nagpapatakbo sa'yo, wala kang normal na buhay. Amen? Bakit? Bigyan ko example. God never called us to live by feelings. He called us to live by faith. Kaya, pag panahong walang-wala ka, ang dapat gamitin mo, pananampalataya, hindi feelings. Kasi, delikado ka, sasama ang loob mo sa Diyos, sasama ang loob mo sa akin, sasama ang loob mo sa mga ka-churchmate mo, at higit sila, sasama ang loob mo sa church. Bakit? Kasi feeling mo, hindi ka namin nakita at hindi namin alam sa sitwasyon. Totoo lang, hindi talaga namin alam kasi pare-parehas tayo ng pinagdadaanan. Yun nga lang, iba-iba lang tayo ng ginagamit. Ikaw, feelings, kami, pananampalataya. Kaya kami, pag kami may problema, para kami si Mark, tahimik lang. Amen? Amen? Hawakan mo nga sa ulo ngayon katabi. Sabi mo, kumusta na pananampalataya mo, kapatid? Kaya He called us to live by faith, hindi feelings. Kaya kasi alam mo kapatid, pag feelings na nagpapatakbo sa'yo, mabubuisit ka palagi. Point number 1, bibilisan ko po. Nakaka-21 minutes pa pala ko. Feelings are real, but not always reliable. Ang pakiramdam, tunay, pero hindi siya dapat pakan. Sample lang ko po kayo. Meron po ba kayong asawa? Bumili ka lang. Sobra mo kasing gwapo eh. Sino yung tindera doon? Anong binili mo? Totoo, pakiramdam mo eh. Ang problema, hindi siya laging tama. Amen po ba? Kasalanan niyo, nag-asawa kayo ng pogi. Amen? Magsabi nga pala mga kagaya po, mga pogi po dito sa church po, no? Ay, naku. Lalaki. Amen. Feelings are real, but not always reliable. Totoo eh. Totoo. Kaya sabi ko, totoo nagsiselos ka eh. Totoo na-insecure ka eh. Kaya ako nga po dati, bago pa akong preacher, mga pakiramdam nyo lang yan. Nung tumanda ako, sabi ko, nga pala, totoo talaga, may pakiramdam pala talaga ang tao. Yun nga lang, kailangan na patakbuhin ng pananampalataya. Tinan niyo po ito ha. Bigyan ko ng verse sa ating point number 1. Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Sabi sa salita ng Diyos, nasabi ni propetang Jeremiah, ang Jeremiah 17 verse 9, ito, the heart is deceitful above all. Ang puso daw po ay mandaraya sa lahat ng bagay. And beyond cure, who can understand it? Bigyan ko po kayo ng background. Si propetang Jeremiah po, nag-ministry po sa Judah, kasi po ito po yung season na sobrang dilim na sitwasyon nila. Tanong lang po, meron po ba kayo sobrang dilim panahon na sobrang dilim ng buhay mo? Yung kahit sinong tinawagan mo, wala man lang sumagot. Amen? Ito po nangyari pa sa Judah. Sabi dito, because the people turned away from God, trusted idols and human wisdom. Kasi pakiramdam nila, ang Diyos tahimik. Kaya anong ginawa ng tao? Gumawa ng sariling Diyos, natatawagan nila. Ito pa, follow their own desires instead of God's command, even though kaya ulitin ko lang ulit. Ang Diyos, ang Diyos mo, totoo. Kaya hindi ka pinabayaan ng Diyos. Pakiramdam mo lang talaga. Kaya wag
takbuhin sana ng iyong emosyon. Amen. Hawakan mo nga sa balikat ng iyong katabi. Hawakan mo. Sabi mo sa mo, emotional ka pa rin ba? Ulitin ko lang ulit ha, walang mali sa feelings. Ang mali dito, pag pinapatakbo kayo ng feelings mo. Ayoko muna mag-church. Nagtatampo ko kay kapatid. Ayoko muna mag-church. Galit ako kay pastor. Lagi na lang ako pinaringgan ni pastor. Kasi nga, feeling mo kasi. Ikaw ang pinariringgan ko. Yung katabi mo. Amen! Ay, wala na po itong kasama dito, no? Anong ibig sabihin nun? Nangyari yan. Anong nangyari? They look religious. Ito pwede palang mangyari to. They look religious outwardly, but their hearts are far from God. Parang, Tagalogin ko pa maganda ito, ha? Yung panahon po ng Jeremiah 17 verse 9, sabi ni Jeremiah ito, ang wag kayong sumunod sa puso ninyo. Bakit? Ang puso natin ay mandaraya. Bakit? They look religious outwardly, mukhang banal sa labas, pero yung puso, ang layo sa Diyos. Pero bakit nakita ganyan? Amoy banal eh, amoy banal. Maglakad, banal eh. Banal. Amen. Pormahan palang banal. Lagi nakagano, no? Banal. Ang banal sa labas, pero sa loob, sabi ng Bible, ang layo ng puso nila. Kaya pala sabi ng Bible, huwag magtiwala lang sa feelings. Delikado ka niyan. May gano'n ba kayo? Feeling ko, hindi na ata ako mababagay sa church na ito. Amen? No. Kasi, kaya pala, marami pala umaalis ng church. Una, syempre siguro may problema sa church. Ang matindi pong palasabi sa Bible, pinag-aaral po it's all about feelings. Pakiramdam mo kasi. Amen. Kausapin mo, matas mo sa iyo katabi. Sabi mo sa mo, pakiramdam mo lang yan. Inom ka ng diatabs. Bigatin ang diin your emotions are real, but they are not always telling you the truth. Nagagalit ka. Pero hindi sa lahat ng oras, sinasabi ng pakiramdam mo na yan ay totoo. Magalit ka, okay, walang problema yan. Don't invalidate your... Kaya nga tayo nagagalit eh. Kaya nga tayo may kasalanan pa. Kaya nga kailangan natin ng Diyos kasi natin kayo kontrolin ang sarili natin. Sample lang ka po kaya. Sometimes, meron po makiparo nito, sometimes, you will fail. Ang pakiramdam po ito, fear says you will fail. Insecurity says you are not enough. Meron ba kayo ganyan minsan? Hindi ka pa ka nag-try, feeling ko babagsak ako. Yung inggit naman, sabi ng Bible, you are not enough. Kulang pa ata ako, kaya kailangan ko pang magsumikap. Tandaan niyo po, walang problema sa pagiging masipag. Ang problema kung naiinggit ka, kaya ka nagsisipag. Amen. Eto pa, discouragement says, give up. Pag nawala ka loob, sabi ng pakiramdam mo, parang sabi, sumuko na ako. Pero ito yung ibig sabihin doon. But feelings can lie. Yung pakiramdam mo, pwedeng magsinungaling. Amen? Kaya, aminin mo na, yung pakiramdam mo, hindi laging tama. Yung kutob, kinukutuban po ba kayo minsan, mga kapatid? Yung kutob ko, parang may usapan doon, kutob. Hindi naman, totoong may usapan, pero hindi ko pinag-uusapan. Ay, wala na po mga kapatid dito, no? Ang pwedeng magsinungaling. Lalo na, nakausap ko pa ng mga taong hindi po sinungaling mga emosyon. Alam mo, ganyan din yung misis ko eh. Punta tayo sa lalaki Alam mo, ganyan din yung misis ko. Parehas kayo. Ano sabi mo? Confirm. That feelings can lie. Pwede kang lokohin ng iyong pakiramdam. Aminin mo na, naloko ka ng pakiramdam mo. Napahiya ka sa sarili mo na hindi wala Ano ba kayo ito? Napahiya ka ng sarili mo na na walang nakakaalam. Sample ko po kayo. May dating hinahanap, halimbawa sa mga, may hinahanap po kayong salamin.
Salamin sa mata, ha? Yung, salamin ko, pakihalap nga, ha? Hinalugog ko na buong bahay dito. Saan ba yun? Pero nung nanalapit ka salamin, yung salamin pala suot mo, hindi ka na umamit. Kasi pakiramdam mo, may nagtago. May nagtitrip sa'yo, pero suot mo naman pala salamin mo, kaya hindi ka na umamit. Feelings can lie. Na parang, akala mo niloloko ka, pero napatunayan mo, hindi ka pala niloloko, pakiramdam mo lang pala, napahiya ka sa sarili mo. Kasi nga po, ang feelings, hindi mo dapat pinagtutuunan ng pansin palagi. Huwag mong pagtiwalaan, pabago-bago yan. Amen. Huwag kang magkakalit na po kayo sa after ng preaching pong ito. No? Bilisan ko na po, ha? Bilisan ko na po. Application. Making permanent decision based on temporary emotions. Pag nagkagalit kayo, hiwalay na! Hiwalay na! Mamaya, kikiligin ka ulit yan pag tinext ka. Hindi po tapantay yung... di ba? Stop making permanent decision based on temporary emotion. Magkagalit ka, oo! Pero mamaya, okay ka na. Kung napansin mo, away ka, lamang ka, nakipagsuntok ka. Pero nung natauhan ka, ay, sorry. Stop making permanent decisions based on temporary emotion. Ang pakiramdam mo, pabago-bago. Huwag kang, kaya nga sabi na, huwag kang mag-decision pag sobra kang galit, huwag kang mag-decision pag sobra mo namang saya. Yung sobrang saya naman, may nakausap sobrang saya. Alam mo, Pastor, ito ha, Pastor, lapus-pus eh. Pastor, baka ako nakalabas sa ibang bansa. Sabi niya, bigay mo sa akin size ng paa mo. Nakalabas sa ibang bansa. Binigay ko size ng paa ko, walang reply. Amen. Di na po tayo ng Facebook niya. Diba? Mahilig tayo magpangako pag sobrang masaya. Tawag doon, stop making permanent decision based on temporary emotion. Masaya ka, wag decide ng decide. Galit ka, huwag decide ng decide. Bakit? Ito, point number 2, faith anchors you in God's truth. Ang panampalataya, inaangkla ka saan? Sa katotohanan galing sa Diyos. Kaya hindi totoong mahina ka, feeling mo lang yon. Totoo lang tayo, pero hindi ibig sabihin mahina ka. Totoo na nagkakamali ka, pero hindi totoong pagkakamali ka. Kaya, totoo di ba sabi mo, mali ata ang Diyos na sinilangan ko sa mundong ito. Totoo nagkakamali ka, pero hindi totoong pagkakamali ka. Yan mo nga ngayong katabi. Sabi mo so, okay, kamali. Ilang magkamali. No. Pero, balik ka pa rin sa Diyos. Balik na. Pwede nga magkamali, pero hindi ka pagkakamali. Bigyan kayo ng verse, ha? Now, faith is confident what we hope for, and assurance about we do not see. Sa lahat ng sigurado, hindi emosyon, kundi pananampalataya. Dahil ang ay lakas ng loob para bigyan ka ng assurance na sa mga bagay na hindi mo nakikita. Sa pagtanda mo, hawak ng Diyos ang future mo. Hawak mo ang bit ngayon, pero hawak ng Diyos ang iyong future. Anong gagawin mo? Mag-emote? Hindi. Manampalataya. Ako po, meron sa book of meron po akong verse na gustong-gusto ko. Yung sinabi ng Lord na, even when you grow old and when your gray is hair, I will not leave you, I will not forsake you. Sa Tagalog po, sabi ng Panginoon, tinago ko sabi pa sa akin, anak, kahit pumuti na ang buhok mo, tumanda ka man, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala sa future mo, bahala ang Diyos, panampalatayanan mo lang. Kaya ka nai-stress, hindi gumagana panampalataya, ang gumagana, emosyon. Bakit? Faith believes even when emotion says otherwise. Ang panampalataya, kahit ng emosyon, kabaliktaran ng sinasabi. Di ba? Sabi ng, ng emosyon mo, alis na. Ang panampalataya mo, mag-stay. Tandaan niyo po, ang pananampalataya hindi katuturuan ng mali. Sampulan ko po kayo. Truth. Feelings focus on what is happening. Ang pakiramdam po ay nagpo-focus sa mga bagay kung anong nangyayari lang ngayon. May kaguluhan, siguro, sabi ba ganito, may kaguluhan. Siguro hindi ito yung kalooban ng Panginoon para sa akin. Feelings. Pero hindi mo alam, kaya may kaguluhan, may sinasala lang ang Diyos sa atin.
Oh, amen po ba? Et yan. But faith focuses on who God is. Ang pananampalataya, nakapokus naman sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya wag feelings ang nagpapatakbo sa iyo. Tulog na po ba mga kapatid? Amen po, tulog na po kayo. Kala nyo revelation pa, no? Ulitin ka na ulit. Focus on what is happening. Faith focuses on who God is. Ang emosyon, nakatuto ka lang kung anong wala ka. Pero ang pananampalataya, nakatuon sa anong gagawin ng Diyos mo sa kabilan ng kawalan mo. Meron po ba kay part ng bayo, wala kang pera, dineclare, Lord, magpo-provide ka. Nag-provide nga si Lord. Kasi anong dinideclare ng iyong labi, yun ang nangyayari. Kaya laging wala, sinasabi mo lagi, wala akong pera. Kaya po, bakit sitwasyon, kasalabi mo, lagi mo sinasabi, pangit ang sitwasyon ko. Mabilis tayo pangit, pero yung katotohanan galing sa Diyos, hindi mo sinasabi. Yun tayo nagkakaproblema. Amen. Application. Ano po ba ito, Pastor? Kaya when emotions rise, go back to God's promises. Pag nag-aaway kayo mag-asawa, kayo kitulpo? Kapitbahay mo na sirari ng pamilya? Wala na po akong kausap ng mga kapatid. Ang author ng marriage, hindi si tulpo. Kaya nga kami, nagugulat kami. Kapag may ang nagkasal, pastor, pa nag-aaway, kay tulpo pupunta eh. When emotions rise, go back to God's. Ano ba yung pangako ng Diyos sa'yo? Ano ba yung pinanghawakan niyo noon? At ano ba pinanghahawakan niyo ngayon? Emosyon lang yan. Inom kang diet. Kabag ba? Kabag. Amen. Ay, wala na pong kausap mga kapatid. Di ba sabi ko nung Wednesday, ang gamot sa lamig ng katawan, subukan mong imakinit, tanggal ang lamig mo. Alam mo yung lamig-lamig, ang kulang dyan, init ng pag-ibig sa Diyos. Kaya problema sa'yo, pag-ibig. Pangatlo at panguli, Jesus chose faith over feelings. Kala nyo ba, kayo lang ang nag-emote? Si Lord Jesus nga, meron din senaryo nag-emote din eh. Pero, sabi niya, sa kabila ng emosyon, mas pinili niyang manampalataya. Bigyan ko po kayo ng masabi ng Bible sa Book of Luke, chapter 22, verse 42. Basahin pa doon sa Bible. 1, 2, 3, basa. Senaryo na si Lord Jesus na sa Garden of Gethsemane, na kung saan huhuliin na siya ng mga kawal sa kasalanang hindi niya ginawa. Alam mo yung kasalanan hindi niya ginawa? Kasalanan mo. Pero siya magbabayad. Sabi ng Panginoon sa kanyang Diyos Ama, aking Ama, kung kaloob mo, pwede tanggalin mo ang sarong ito sa aking daanan, tanggalin mo. Pero, yet your will be done, not mine. Amen? Gusto mo tapusin, pero ang gusto ng Diyos, ayusin. Di ba kayo mga kapatid? Ito ang nangyayari Father, if you really take this cup from me, ito si Lord Jesus pwede naman din, di ba nakaluhod si Lord Jesus? Nakaluhod eh. Ano ba yung mga anak ko na to? Puro kasalanan. Ayoko na! Hindi naman niya. Amen? Pero sabi niya, kung hindi mo ang Panginoon, huwag mong gagawin. Tuloy mo ang iyong kalooban. Bakit? Even Jesus experienced deep emotions. Kaya kung nagdadrama ka, nagdrama din si Lord Jesus ng panahon niya. Pero, mas palataya. Kaya sabihin mo sa mo, pag nagdadrama ka, manampalataya ka. Kaya in Gethsemane, he felt sorrow, pressure, and but he did not allow feelings to override obedience. May scenario doon. Kung nag-e-emote ka, walang problema sa emotion mo. Pero wag mong hayaan na ng feelings mo ang obedience mo.
Alam mo, override, masapawan ng galit mo yung paglilingkod na ginagawa mo. Oh. Wag mo nga hayaan na ganon. Sabihin, kurutin mo nga sa bilbil lang yung katabi. Sabi mo, wag ganon, wag ganon. Kung walang bilbil ang katabi mo, napakapalad ang katabi mo. Kaya, faith is not the opposite mo. Ito ha, faith is not the opposite emotion. It is choosing obedience despite emotion. Ganito ha, ang panampalataya, kapag may, kaya nga ito sabi ko sa inyo, hindi porkit prayerful ka, nagpa-fasting ka, wala ng emosyon. Meron ka, di ba, kung kaya nag-fasting ka, sarap ng ulam, gutom na gutom ka Emosyon. Ibig sabihin, nung ikay manampalataya, may emosyon, tumindi pa nga Di ba? Nung nag-pray ka nga, doon pa nga dumami yung tukso Sabi mo, Panginoon, tulungan niyo po kong protektahan ang pamilya ko. Shh! Tapos paglabas, isira ng pamilya mo. Ibig sabihin, faith is not the opposite emotion. Isang microphone. Lobat na pala ito, no? Pagkakasama ko dito, Nad. I-balance mo lang. Dito to. Ay, palakpakan si Lord. Okay, palakpakan si Lord. Yeah, mas malakas mo palakpak. Okay, ito lang muna. Okay na to. Okay Kaya ulitin ko, it is choosing obedience despite emotion. Na ang Diyos, ulitin ko lang ulit, na pwede kang sumunod kahit nag-e-emote. Pwede. Yung tipo bang nagdadabog ka, ayoko nga pupunta ng church, ayoko nga pumunta ng church. Pero yung paa mo papunta ng palapit sa church, pwede pala yun. Sabi ko nga, nanay, hindi ka pupunta ng church, pero napansin mo na sa pinto ka na ng simbahan, pwede pala yun. Yung, sabi mo, nag-start yung kasama ng motor, ayoko pupunta ng church, pero hinatid ka. Pwede. Kaya you may feel afraid, tired, or discouraged, but still choose faith. Gugulo buhay mo, mapapagod ka, pero laging manampalataya. Isa pa nga pong malakas sa palakpak sa Diyos sa buhay. 41 minutes na po, tapos ito ng 4 minutes po. Kaya practical application, how do we live by faith over feelings? Paano ba ito, Pastor? Mabuhay na mataya instead na emosyon. Number 1, stay rooted in God's Word. Kaya importante ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kapag wala kang binabasa, wala kang sinasabi. Amen? Stay rooted. Huwag mo lang basahin. Paugatin mo sa puso mo. Pangalawa, pray before reacting emotionally. Ako may kilala Yung nag-away yung mag-asawa, sabi ng asawa niya, ayoko sabihin yung call sign nila Teka lang, pray muna tayo bago tayo mag-away. Hindi sila nag-away. Pwede pala yun, no? Pwede pala. Paano ayaw asawa mo? Teka lang tart darling. Sweet. Pray muna tayo bago tayo mag-away. Pwede pala yun, no? Pwede pala. Pwede. Yung ipopost ko na ba o hindi? Ipopost ko na ba o hindi? Pray ka muna. Napansin mo, galit ka pero na i-post mo, thank you, Lord. Pangatlo, surround yourself with godly voices. Ito hindi lang po sa kundi godly voices. Kasi maraming mananampalataya, polluted din. Ganyan din sa church nyo, ganyan din sa amin. Parehas tayo. Yung lahat. Tawag na hindi godly voices yun. Amen? Kaya punuin mo ang iyong sarili mo ng mga maka-Diyos na boses, tinig. Nagko-correct sa'yo, nag-a-approach sa'yo, at higit sa lahat, mga tao na pinapalakas ka at pinapabalik ka sa Diyos kapag may pinagdadaanan ka. Diba? Worship when you don't feel like it. May church na, dahil ang bigat na mo, parang ang bigat din. Diba ba yan? Kaya mabigat ang kamay mo, kasi mabigat ang puso mo. May pakiramdam kayo sa church, sabi ng worship, itaas niyo po ang inyong kamay! May! Ikaw naman, hindi!
ka kahit sa mga panahong ayaw mo. Aray mo. Isa pa, trust God's promises over your emotions. Totoo may kaguluhan. Totoong may pangako rin ang Diyos sa atin. Tapos, bilisan ko po kasi nainita na po kayo eh. Feelings are powerful, but they are for leaders. Ang iyong emosyon, napakamakapangyarihan. Pero, yan ay poor leaders. Mahirap magpatakbo. Amen. Pero nagusundan niyo po mga kapatid. Tapusin ko na po If you let emotions control your life, ito mangyayari. Kapag mo doon yung emosyon, na control ng iyong buhay, your peace will disappear. Mawawala ang kapayapaan mo. Your decision will become unstable. Lilikod ako, hindi, ayoko na, gusto ko pa. Pangatlo, your faith will weaken. Kaya pag emosyon nagpapatakbo, ihina rin ang pananampalataya. May tunog na pakicheck nga ulit. Ibig sabihin, but when faith leads, you became steady. Okay, wala pa rin. Okay okay pala ng Diyos sa buhay. Pakilaksa mo ito akin. Kaya pag ang pananampalataya ang nagpapatakbo, you become steady. Yung kahit Lord, may pinagandaan, Lord, gusto ko pa, Panginoon. No, more pa, kasi ba sabi ng Bible, mapalad ang mga taong nakakaranas iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil pag napatunayang siya ay tapat, siya ay pagpapalain ng Diyos sa buhay. Pangalawa, you become stronger. Kung ang emosyon, nagiging weaker ka, ang pananampalataya, nagiging stronger ka naman. Ito pa, you continue moving forward even in storms. Kapag may pananampalataya ka, nagpapatuloy ka kahit may pinagdadaanan ka sa buhay pong ito. Totoo, may bagyo sa church, may bagyo sa relasyon, may bagyo sa finances, pero piliin mo pa rin magpatuloy at maglingkod sa Diyos na buhay. Bakit? Feeling may change overnight, but God's promises never change. Amen? Magbabago yung emosyon mo. Galit ka sa akin ngayon, mamaya bati na tayo. Magtatampo ka sa akin ngayon, mamaya magbabago yan. Amen? Amen? Naiinip ka ngayon, pero mamaya isamba mo sa Diyos. Bakit? Sa huling aking slide, pakibasa po ng malakas. 1, 2, 3, basa. So don't build your life on emotions, build it on faith. Huwag mong buuhin ang buhay mo ng emosyon. Talo ka. Anong gagawin mo? Buuhin mo ang iyong buhay ng panampalataya mo sa Diyos. Kaya ka mananampalataya kasi alam ng Diyos at ine-expect ng Diyos magkakamali ka pa rin. Magkakasala ka pa rin. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga may grace Kung ang grace ay para sa matuwid lang, bakit pa siya namatay para sa lahat? Ang biyaya po ay para sa walang hanggan, buhay mo sa langit. Kasi alam ng Diyos, magkakamali ka Maging emotional ka Alam ng Diyos, magagalit ka. Pero sabi ng Bible, build it on faith. Nakakasigurado ka sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ang Diyos mo mabait? Ang Diyos mo mabuti? Ang Diyos mo hindi ka iniwan? Ang Diyos mo hindi ka pinabayaan? Ang Diyos mo nagbabago ng sitwasyon? Ang Diyos mo nagpapala? At ang Diyos mo higit sa lahat, mahal na mahal na mahal na mahal ka. Kaya kapikin mo nga ang iyong katabi. Sabihin mo sumamba ka kasi. Wag yung feeling. Kasi parang feeling ko, pastor, hindi ko kayang itaas. Kaya mo yan. Faith over feelings. Taas mo kami sa pagsamba sa ginagawa mo sa Panginoon. Makakahinga ka na malawag. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Palakpakan ng Diyos sa buhay. Yung malakas sa palakpak para sa Diyos sa buhay. Hallelujah! We bless the Lord. Purihin ka! Come on, church! Say something. Bless the Lord. We thank you, Lord God. Napakabuti mong tunay. Iniimbitahan ko po ang lahat. Simulan na po natin ngayon. Pikit ka. Taas mo iyong kamay. Huwag kang patakbuhin ng emosyon.
Hayaan mo itaas ng panampalataya mo ang iyong kamay. Come on. Bless the Lord. Purihin ka. Dakila kang tunay, Panginoon. We bless the Lord. Bless the Lord. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ang iyong pangalan. Bago tayo magsimula, mananalangin ako. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Lord, bago kami mag-worship, aamin muna kami, Panginoon. Lord, mabigat ang pakiramdam namin, Lord God. May mga nai-stress kami, may pinagdadaanan kami, namumroblema kami, Lord, financially. Tigit sa lahat, Panginoon, Lord God, naapektuhan ito pang personal namin buhay, Lord God. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Lord, today, hayaan mo agad paniwalaan namin yung truths na meron sa iyo. Na ikaw, mabait ka, mabuti ka, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Awit tayo sa Diyos. Alam ko, alam niyo po ito. Salamat aking Panginoon. Ito ang awit ng puso ko. Ito ang awit ng puso ko. Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos na katulad mo. Na nagmahal sa akin. Na nagmahal sa akin. Minsan pa nga po, salamat, Panginoon. Salamat, aking Panginoon. Ito ang awit ng puso ko. Walang ibang katulad mo na nagmahal sa akin, na nagmahal sa tinanggal ito. Pinasan mo ang lahat ng kasalanan ko. Doon sa krus ay pinalaya mo. Anong isusukli ko? Anong isusukli ko sa kabutihan mo? Walang iba kundi ang puso ko. Ako'y sa'yo, ako'y sa'yo. Oh, ang puso ko. Come on, church! Lift up your voice! Mahal na mahal! Kita aking Panginoon, mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa puso at isipan, sa saya. Come on, church, lift up your voice. Kita, minsan pa, kita aking Panginoon, mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon, Panginoon. Come on, church, just declare na hindi tayo laging malakas, na hindi laging okay ang sitwasyon. Sa kahinaan man o sitwasyon, ikaw, o Diyos, ang sandigan ko. Ako'y mananatili sa kalinga mo. Ikaw, Jesus, ang ninanais ko. Minsan pa, sa kahinaan man,
sa kahinaan man o sitwasyon, Ikaw, O Diyos, ang sandigan. Come on, church, lift up your hands. Ako'y mananatili. Kalinga mo, Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang ninanais ko. Let's declare, ako'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Come on, church. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan. At isipan. Kalungkutan. Mahal na mahal. Come on, church, declare! Mahal na mahal. Kita aking. Kita aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Let's declare, mahal na mahal kita aking. Come on, church. Sa puso at isipan. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal. Come on, church. Pwede bang gawin mo tong pangako sa Diyos? Mahal na mahal. Come on, church. Gawin mo ang pangako sa Diyos. Come on, church. Sa puso at isipan. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan. Oh, church, for the last time. Sa puso at isipan, kita, Panginoon, Panginoon. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Come on, church. Kung ang palakpak mo ay pananampalataya mo, lakasan mo pa. Lakasan mo pa. Don't driven by feelings. Kung pakiramdam mo, pagod ka na. Gamitin mo pananampalataya mo. Hallelujah! Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka! Purihin ka! That's it! That's it! Hallelujah! Purihin ka. Lord, salamat, Panginoon. Lord, sa mga oras mong ito,
Muli, Lord, I cover with the most precious blood of Jesus Christ ang bawat family namin. Every biological family, every marriage, every relations, church family, even our business, transactions, maging mga trabaho, negosyo, bawat pagkakakitaan namin, Panginoon. O Diyos, at sa bawat pagpapalang darating sa buhay namin, I cover this, Lord, with the most precious blood of Jesus Christ, na kung saan pinagbabawalan namin pakilaman ng demonyo ang bawat meron sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, we believe and we declare na ang demonyo ay matagal nang talunan sa buhay namin. You are defeated enemy 2,000 years ago. Lord, we stand in the ground, in the holy ground today, nang merong panampalataya na kung saan, according to your word, walang bagay na imposible sa mga taong may pananampalataya sa iyo. Inuutusan namin lahat ng pagbabalang para sa amin ay pumunta sa tahanan namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. We rebuke every distractions, every pestilence in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, today, we decree, Lord God, na walang karapatan ang demonyo sa buhay namin, na paglaruan ang bawat emosyon namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pinagbabawala ko agad, cancelin ng demonyo lahat ng parating sa amin, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, pagpapalang sa simbahan, pagpapalang individual, at i-declare namin ngayong umaga na sobra ka ng demonyo ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Today, Lord God, patuloy namin i-declare kung gaano ka kabuti sa buhay namin, Panginoon. Nagkasakit kami, pero nandun ka. Nagka-problema kami, pero nandun ka, Panginoon. May panahong walang-wala kami, pero hindi mo kami pinabayaan. May panahon na delikado buhay namin, pero lagi kang naroon. May panahon na hinang-hina kami, pero nagpadala ka ng mga man of God, Lord God, para turuan kami. Maraming pong salamat, Lord God. Today, Lord, we pray for the Holy Spirit, Lord, to lead us, Lord God. To lead us, Lord God, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Awitin po na ito. Hindi mo ko iniwan. Pwede po bang habang nakita sa yung dalawang kamay, i-admit mo, hindi mo ko iniwan at hindi pababaya. Pwede po bang sabi natin iniwan at hindi pinabayaan? Palitan natin. Hindi mo ko iniwan at hindi pinabayaan. Declare, hindi mo ko iniwan, hindi mo ko at hindi pinabayaan. Alam ko totoo sa iyo itong lyrics na ito, dahil hanggang ngayon malakas ka pa rin. Let's declare, hindi mo ko iniwan at hindi pinabayaan. Mahal na mahal mo ako. Minsan pa, hindi mo ko iniwan. Hindi mo ko iniwan at hindi pinabayaan. Mahal na mahal. My church, for the last time, hindi mo ko iniwan at hindi pinabayaan. Mahal na mahal, Panginoon.
church. Alam ko may isasamba ka pa. Alam ko hindi ka pa tapos. Alam ko hindi ka pa tapos. Yes, Lord! Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. At sa pagtatapos namin, Panginoon, nais lang namin magpasalamat, Lord God. Salamat po sa lahat ng meron kami, Lord God. Hindi totoong pinabayaan mo kami. Kasi sabi ng daigdig, Lord God. Hindi totoong iniwan mo kami, Panginoon. Lagi kang tapat, O Diyos. Lagi kang tapat. Lagi kang tapat, Panginoon. Sa panahong walang-wala kami, nag-provide ka. Sa panahon na meron kami sakit, pinagaling mo kami. Sa panahon na gusto namin ng kapayapaan, Lord, mag-a-attempt kami ng suicide. Pero Lord God, salamat sa presensya mo. Maraming pong salamat, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami lagi magpasalamat sa iyo. Dahil alam namin, Lord God, ang pwedeng tumanggal, Lord God, ng feelings o ng pagiging emotional namin, walang iba, kundi yung laging mapagpasalamat sa iyo. Salamat sa church, salamat sa family, salamat, Lord God, sa lahat ng meron kami, sa trabaho, sa negosyo, pinagkakakitaan. At higit sa lahat, salamat po sa iyo, Panginoon, na kailanman laging naroon. Nagbago kami, pero hindi ka nagbago, Lord God. Ikaw ay tunay, ikaw ay tapat sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Lagi kang naroon, Lord God. Salamat pong lubos, Lord God. Lord, salamat po sa kapayapaang ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Salamat po dahil pinalitan mo ng pananampalataya, Lord God, ang aming feelings sa umagang ito, Panginoon. According to your word, Lord God, Panginoon, faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng pakikinig na kita, awiting makalangit at nagpapalakas na patungkol palagi sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami harapin yung aming buhay, Panginoon, paglilingkod, personal na buhay, challenge sa bawat araw na meron po kami. Dahil alam namin, kahit pasama ng daigdig, ikaw naman, Lord, ay pabuti ng pabuti ng pabuti. Salamat po, Lord God. Maghari ka, maluwalhati ka sa pangalan ni Jesus. Tayo pong natin magsabi po ng malakas na. Amen. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay muli po ay makakaupo na po. At isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga pogi at magagandang anak ng Diyos, good morning po. At maging sa mga kapatid natin na sa online, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Minsan pa po ng isang malakas na palakpak. Yung mas malakas pa, kapatid. Amen. Yan. Okay, sabi po kasi ng isang lingkod ng Panginoon, wala tayong pwedeng ibang i-offer kay Lord na bagay, materials, kasi lahat nun galing naman kay Lord. Tanging yung pag-worship lang natin yung pwede nating i-offer sa Kanya. No, the way na i-honor natin siya, the way na pagkatiwalaan natin siya, yun lang yung pwede nating ibigay kay Lord. Amen? No? At the same time, yung faithfulness na meron ka, yun yung pwede nating ibigay at ilaban kay Lord. Lord, naging tapat ako, naging faithful ako sa iyo. Time will come, pagdating mo sa langit, pagdating sa judgment, Lord, naging faithful ako sa iyo. Amen? And this morning, I declare ng blessing po upon your lives. No, na gustong sabihin sa iyo ni Lord, merong darating at merong ibibigay sa iyo si Lord. Amen. Ako one time po, meron akong experience sa buhay ko. Gipit ako, talagang wala talaga. Walang laman ng GCash, walang laman ng Paymaya, walang laman ng wallet mo. Pero nakakaramdam ako na, Lord, parang may ibibigay ka. Parang may darating ka, Lord. Parang merong kang gagamitin, parang merong, hindi ko alam pero kung saan man gagaling. Pero ang alam ko lang, merong kang ibibigay. And one thing, may biglang dumating, Brad, pinapabigay ni Lord. Amen? No? Kaya sabi nga po natin, magtiwala tayo lagi kay Lord. Ano man kalaki ang problema mo, gaano man kabigat ang problema mo, ipagkatiwala mo kay Lord. Amen? At ngayong umaga po ay ito naman po yung chance natin na tayo po ay magbalik ng ating mga ikapo sa ating Panginoon. Tayo po ay maging excited na magtanim no, ng ating mga bini at magbigay ng papuri sa Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayong magbigay po ng ating mga tithes and offering.
muli po ay isang mapagpalang umaga mga kapatid. No, buhay pa ba ang mga taga-Kiwit? Okay, so announcement po natin sa umaga na to ay every Monday meron po tayong prayer family altar, no? Sabay-sabay po tayong manalangin by family, no, ng alas 8 po ng gabi. Meron din po tayong prayer meeting ng every Wednesday ng alas 7 ng gabi dito po sa ating church. Sabay-sabay po tayong manalangin at nawa po ay inuobliga po natin ang lahat na umattend ng ating prayer ablaze. Amen? Amen po ba? No? So alas 7 ng gabi, tayo po ay mag-start ng ating prayer meeting ng every Wednesday po. Okay? Every last Wednesday naman po of the month ay cottage prayer meeting natin. No? So this month, kaninong pamilya na po tayo? Kila Ate Jocelyn po, malapit lang po siya. Dito, mga 3 hakbang. May swimming pool. Kung gusto nyo makapag-swimming pool, so aga kayo punta. No, so sa last Wednesday of the month, ang ating cottage prayer meeting po ay kina Ate Jocelyn po. Okay? So every Saturday naman po ang Nanay's Fellowship ng alas 3 ng hapon at ang kanila pong fellowship ay dito po sa simbahan. Alam pa, no? Sabi sa'yo. Okay, so 3 p.m. ng hapon, dito po ang mga nanay po natin. At patuloy po ang ating Sunday service sa linggo ay alas 7 po ng umaga. No, palakpakan po natin ang bawat isa dahil unti-unti nang nababawasan na yung mga late. No, paunti-unti, at least nagbabago na. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. No, hindi ka na nahirapan maligo ng maaga. No, hindi na ganun kalamig ngayon. Medyo okay na maligo, Brad, ng alas 6. Kaya-kaya na. Okay, so pinapasalamatan din po natin ang Panginoon dahil successful po yung Youth Fellowship nung Sunday. No, safe ang lahat at nakapag-fellowship po tayo sa beach. Nag-beach po kami. Salamat sa biyaya ng Lord sa mga magulang na pinapayagan po yung mga anak sa gawain ni Lord. Maraming salamat po. And then wala po tayong service, wala po tayong gawain mamaya dahil meron tayong preparation for tomorrow service. No, anong service yan, brother? Meron lang namang 2 tao bukas sa mag-iisang dibdib na ulit. Na, sino ba yun? Okay, palakpakan natin at maki-appreciate tayo sa buhay ni Ate Bibi. Bukas po yung kanyang kasal. Ng alas 3 ng hapon. Invited ba lahat? O yung mga walang gawa, punta raw kayo dito sa church. Ako na mag-invite. I-witness natin yung kanilang pag-iisang dibdib. No, sabi ng Bible, every time na merong pumapasok sa marriage, ang halakid po ay nagdidiwang. Amen? Kalooban ng Panginoon. No, kaya bukas po ay ipag-pray po natin sila, idalangin natin yung kapatid natin, no, provision ng Panginoon, yung magandang weather, magandang panahon, at maging smooth lahat ng mangyayari bukas po sa kanilang event. Okay? No, makigalak tayo, makisaya tayo, makikilig, at higit sa lahat, makikain tayo. No? Diyan lang yun, lapit lang yun. Yung plastic nyo, tago nyo lang muna. Huli-huli na tayo. Matik yan. Okay, so yun lang po sa umaga na to at muli po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Okay, muli po, palakpakan ng Diyos sa buhay. Yun nga po, karagdagang announcement, bukas po ay may kakasal po ako. At ako na rin po mag-invite. Punta po kayo mga kapatid. Punta po kayo. Kung may iba na dala po kayo, mas maganda magdala po kayo. Ibahin naman natin, di ba pag kinakasal, di ba, sagot niya lahat. Bukas, pwede po kayo magdala kung anong, basta wag lang po kung anong baka madala kayo ng plastic, gano'n na. Madala po kayo kung anong madala po ninyo. Okay ha? Makisaya po tayo. Okay? At higit sa lahat, walang tututol ha? Walang tututol. Tatakwil kita. Walang tututol po, no? Joke lang po. Joke lang po yun. Okay ha? Bukas po, at mamaya po pala, sa mga kabataan po na nandito ngayon, tulungan niyo po kayo mag-prepare ng church po para mamaya. Kaya para po sa para po sa kasal po bukas, tingnan natin kung ano maging itsura ng church natin bukas. Susubukan natin mamaya ano magagawa natin. Kailangan natin ng malikhaing isip, tiyaga, at higit sa lahat po,
manpower. Okay, sagot po natin ng church. Yung baba po, bahala na po sila, Bimbo po doon. Dito, tayo na po. Sagot na po natin ito. Okay? Alam ko naman. Nagmamadali ito. Usap tayo mamaya. Nagmamadali ka din. May mga introduction pa nga tayo. No? Okay pagkatapos po, yung tawag dito, yung ating pong cottage prayer meeting po, inuulit ko po wag niyo na pong problemahin yung handa po. Wag niyo na pong problemahin yung handa. Kung maghahanda po talaga kayo, hindi naman namin kayo mapipigil, maghanda po. Pero kung wala po talaga, wala naman pong problema, hindi po required maghanda. Nandun lang po kami para bisitahin ang inyong pamilya, ang inyong tahanan. Ngayon sa lahat, kung may maabutan po kami na member ng pamilya niyo pong hindi, wala pa po sa Panginoon, maipag-pray po namin. Okay? At higit sa lahat po, ang pagbabalik po ng aking kumpare, no? Kumpare kasi Kuya Tamtam, hello Kuya Tamtam. Hello. Kumpare ko po yan, kumpare ko po. Okay, tangkad ka naman, Kuya. Parang tumangkad ka lalo, Kuya, nag-Sunday ulit, Okay, Kaya muli po, salamat po sa Diyos dahil yung oras nating 7:20 ay nasunod niyo po talaga, nasunod niyo po. Hindi ko alam kung magbababa pa ako ng oras kung kaya Kaya niyo pa po ba? Kaya niyo pa po? Kasi tapos na tayo ngayon. Yung ibang church ngayon, magsisimula pa lang. Sige, 7:15 daw po. Hindi masyadong mainit po ngayon, di ba? Hindi masyadong mainit. Okay. Okay. Sige po, 7:15 po tayo next Sunday. 7:15 po, Okay? Okay po ba, baka magtampo po kayo sa akin dahil sa oras natin, Dati nga, 7:00 tayo, 7:1, hindi po 7:50, 7:15. 7:15. Para mas maaga po. Kasi kung may gagawin ka pa, makakagawa ka pa, at the same time nga po, hindi kayo mahirapang makinig. Mahirap po kasi makinig ng mainit. Sobrang init po. Okay. Ako po nahihirapan din. Kaya po yung nakarang Sunday, sobrang init. Wala po, sobrang init po dito. Kaya po yung mga mata niyo sa akin ng Sunday, kailan matatapusin ni Pastor to, Tagal naman matapos. Kaya tinapos ko na po agad. Okay, Muli po, sa kabataan, sa mga nanay po, na labi po sa mga pag-uusap, ay mga katulong po namin mag-aayos po mamaya, ay samahan niyo po kami. I-prepare po yung church para sa araw ng bukas. Okay? Pag-pray natin na makapag-ministeryo po tayo sa mga bisita. No? Na hanggang sa kasalan, nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa bawat isa po. Okay Ngayon pa lang po, congrats na po Congratulations. Bukas ko na po kayo kukrusan. Kukrusan na. Okay Kaya, wala na po bang announcement? Wala na. Kung wala na po, groupings popular service, kung trip nyo pa rin magkape tayo. No? Malay nyo, next week, may kulay na po ang aking gagawin. Hindi na po kape muna, magpahinga mo tayo sa kape. Juice naman, no? Malay nyo lang naman, no? Pero sige, mag-juice po tayo next Sunday po, juice po tayo. Basta po, hindi naman yung, wag naman yung, may juice inom nga ako. Pag-groupings na, mamaya pag-groupings na, wala na tayo yung juice. Mahirap naman po yun. Okay, Okay. Kung wala na po, tayo pong lahat itamayo. Palakpakan natin ng malakas po Diyos sa buhay. Yan. Praise God! Praise God! Tayo po inyong bukod manalangin, Panginoon. Salamat pong lubos, Lord, sa umagang ito. Tunay na ikaw ay tapat, ikaw ay hindi nagkulang sa buhay namin. Kaya Lord, bless niyo po yung bawat nag-offering, Lord God, today. I pray, Lord God, punuin niyo kami, ang aming ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala, Lord God. Lagi may taas ang iyong pangalan, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, malawalhati ka, Panginoon. Pagpalain niyo kami sa araw-araw, Lord. Huwag kaming kulangin, Lord, ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Muli, Lord, ang bawat araw ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Sa negosyo, trabaho, at lahat ng meron po sa amin ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Lord, gabayan niyo po kami mula mamaya sa pag-prepare po namin sa lugar pong ito. Hanggang sa araw ng bukas, Panginoon, ay samahan niyo po kami. Lord God, makapag-ministeryo po kami sa paraan na kalooban mo, Panginoon. Salamat pong lubos, Lord God. Lord, uuwi kami na malakas, uuwi kami na masaya,
Uuwi kami tagumpay. Uuwi kami, Lord God, ng puspos ng Banal na Espiritu. At uuwi kami, Lord God, na punong-puno ng panampalataya sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo yung bawat pagkasalusaluhan po namin sa bagang ito. Yung mga nasa online na mga kapatid, pagpalain niyo po silang lubos, Lord God. Palain niyo po kaming lahat, Lord God. Salamat po sa pong isang linggo. Sa namin, Lord, binabalik ang papuri, paglawalhati, pagdakila sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat magsipagsabi po ng malakas na Amen. Tapos na po ating gawain. Kamaya po tayo lahat. God bless po and good morning. Shalom. Groupings po, groupings. Sama-sama nanay, tatay, kabataan. Sa mga nasa ulit po, magandang umaga. See you on Wednesday.